Kung pakiramdam natin sa sarili natin na parang pakiramdam natin na parang walang pag-asa, yung pakiramdam natin na parang iba na yung ng buhay natin, takbo ng buhay natin. Alam niyo mga kapatid, kaya tayo naging gano'n kasi unang-una, hindi tayo totally nakikipag-communicate kay God ng ayos. Yung tipong minahal tayo ng Diyos ng buo, pero yung pagmamahal natin sa Kanya, andun yung parang isang guhit lang. Sasabihin natin, nandun naman yung point na sasabihin natin, mahal na mahal kita God. Mahal na mahal kita. Lahat ng tao, kahit sino mga tao, maraming makasalanan, sinasabi mahal ang Diyos. Madali lang naman sabihin na mahal ang Diyos. Pero mahirap sumunod sa gawain ng Diyos. Totoo yun mga kapatid. Yung sasabihin ng ibang tao na mahal na mahal ko ang Diyos. Pero ang pagsunod hindi magawa. Di ba? Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang kaya naman tayo nakikaganto Alam niyo ba? Na tayo mga tao ay wala ng takot at respeto sa Diyos. Ikaw, kahit ako man, ay makasalanan at marumi. Wala tayong takot at respeto na sa Diyos. Lalo na yung mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ginagawang Diyos si Mary, Mama Mary. Guys, hindi Panginoon si Mary. Ang Mama Mary na sinisimba mo, hindi Diyos yan. Yan ay isang kahoy at bato. Sinasamba mo, binubulag mo ang iyong isipan. Hindi Diyos yan, magising ka sa katotohanan. Yung mga nakapako sa krus, yung mga Papa Jesus na nagpapasan, kung anong pinagsasamba yung mga kahoy bato, magkaroon kayo ng takot at respeto sa Diyos. Hindi yan sila tunay na Diyos. Magising tayo sa katotohanan. Huwag tayong magpakamangmang. Alam niyo ba may mga sakunang darating sa mundo natin? May mga sakunang mas matindi pa sa dumaan ng nakaraang taon o ngayon taon. Kahit nakakatakot. Pag dumating mga sakuna na napakatindi, ikaw wala kang balak mag-repent, binabaliwala, may mga reminding sa'yo, yung mga calling sa'yo. Guys, ayaw ng Diyos na sumasamba tayo sa Diyos-Diyosan. Galit na galit ang Diyos. Alam niyo ba yung mga tao ngayon, sobrang mangmang na talaga. Mangmang na sa katotohanan. Sinasamba kahoy na bato. Sinasamba Diyos na bato. Sinasamba. Paano naging Diyos yun? Ikaw yun. Bato yun. May mata, may tenga, pero hindi nakakakita, hindi nakakarinig, at hindi nakakapagsalita. Oras na masunog bahay mo, bubuhatin mo pa. Hindi sila Diyos. Lalo na yung Mary na yan. Hindi Diyos yan. Sasabihin mo, lang yan, parang simbolo lang namin, hindi namin sinasamba, direct kami. Parang instrumento lang. Alam nyo, sa totoo lang, kahit naglagay kayo ng instrumento, doon pa rin kayo sumasamba, binubulag kayo ng demonyo. Masakit pakinggan, pero yun ang katotohanan. Huwag kayo magpabulag sa bulong ng demonyo sa inyo na sumasamba kayo sa mga Diyos-Diyosan. Yun ang katotohanan na dapat tayong magising. Mahirap pa ipaintindi sa atin? Nasa Bible yan, sa may Genesis, huwag kayo sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Isang kasuklam-suklam ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nagagalit ang Diyos sa atin. Alam niyo ba, napaparusahan ng Diyos tayo mga tao. Ayaw mag-repent. Yung mga tao sumasamba sa Diyos-Diyosan ay paparusahan ng Diyos. May darating na sakuna. Sakuna na hindi natin inaasahan. Na gaano man kalakas. Yung mga lugar na ayaw to talagang mag-repent. Grabing baha. Grabing mangyaring lindols. Binabaliwala nyo, pinagtatawanan nyo. Sige. Tapos, nito pa yun, isa pa itong kinakasaklaman ng Diyos. Ako rin, marumit makasalanan ako. Mag-repent tayo. Ako, kailangan ko mag-repent. Ikaw din. Bakla. Tumboy. Ayaw ng Diyos yun. Huwag ka magpakabulag, huwag ka magpakamangmang. Binulag ka na ng kasalanan. Binulag ka ng demonyo. Magsisi at magbago na tayo. Walang bakla, tumboy na nilikha ang Diyos. Tandaan natin yan. Walang bakla or tumboy. Babae at lalaki lang ang nilikha ang Diyos. Huwag kang magpabulag, kapatid. Huwag kang magpadala sa bulong na demonyo sa'yo.
Isipin ng demonyo, huwag ka makinig dyan, wala ganun, babaliw yun kung ano. Kapatid, hindi ipapahindulot ng Diyos to na mapanood mo to kung wala siyang purpose sa'yo. Ang sarap ng bawal. Alam niyo kapatid, sa totoo lang, hindi masarap yun, binubulag ka lang ng demonyo. Binubulag ka ng demonyo dito sa sanlibutan, binigyan ka na niya ng partner ng kapwa mo babae, masaya kayo, maraming pagkain. Kapwa lalaking partner, masaya kayo, masaya sa pagkain. Mabuto pa sa inyo mga kamag-anak niyo, mga sa inyo, pareho kayo nabulag ng demonyo. Nabulag kayo ng demonyo. Ang demonyo ay nagmamadali na sa mundo natin para tayo'y madala sa impyerno. Ayaw na maniwala. Sige, choice nyo yan. Pero hindi nagkulang ang Diyos na magpaalala sa bawat isa sa atin dahil maraming taong ginamit ang Diyos para palalahanin tayo. Maraming taong ginamit ang Diyos para magising ang utak natin. Ikaw at ako ay binigyan ng Diyos ng talino. Ikaw at ako ay binigyan ng Diyos ng kaalaman. Alamin ang tama't mali. Alam natin yun. Alam mo ang tama't mali, pero nagpapabulag tayo kasi dito ako lang lumaki. Kahit alam na natin, sinarinig na natin na bawal sumamba sa Diyos-Diyosan, samba ka pa rin. Alam mo nang bawal makipagtalik sa kapwa babae, kapwa lalaki. Hindi mo kayang iwan kasi mahal mo. Mahal mo? Mahal mo pala siya, bakit ayaw mo siyang i-post kay God? Ang taong mahal, tinungtunay mong pagmamahal, dapat pinupost kay God. Meron talaga magkaibigan, higit sa magkapatid ang turingan. Pero nangyari, binubulag kayo ng demonyo. Sinasabi ng demonyo, ay ito mahal mo siya, pero walang something dapat yun, mga kapatid. Dahil nga nabulog tayo kay demon, may something yung pagmamahalan natin. Pagmamahalan yung dalawa, nakapwa, babae ka pa lalaki. Alam nyo ba nakasuklam-suklam sa Diyos yun? Yung mga taong ayaw mag-repent, yung mga taong ayaw alamin ang tama, kahit alam na ang tama at mali, pero nagpakabulag. Yung tipong alam mo ng mali ang ginagawa mo, pero tuloy ka pa rin. Yung tipong alam mo na ang tama at mali, go ka pa rin. Dito ako masaya, wala kang pakialam. Ganun ang rason ng mga taong mangmang. Mga taong walang takot at respeto sa Diyos. Sasabihin, mahal ko ang Panginoon. Kasinungalingan yan. Kung talagang mahal mo ang Diyos, babaguhin mo sarili mo. Sinong Diyos mo? Dalawa naman Diyos natin. Diyos ng demonyo at Diyos sa taas. Ang taong ayaw sumunod at ayaw mag-repent at sinusunod yung hilig ng laman, ang Diyos nun, ang demonyo. Yun ang katotohanan, mga kapatid. Pero yung mga tao kahit marumit makasalanan at nag-decide mag-repent, yung mga taong nandidiri o umayaw sa mga marumit, mga gawaing kasalanan, at umaasa at nagkaroon ng takot at respeto sa Diyos, ang Diyos niya ay si Yahweh. Si God. Ganun lang. Nakakatawa pakinggan, pero itong katotohanan, binabaliwala mo mga sinasabi ng mga tao nagsisharing sa'yo. Yung Bible, yung mga nakasulat nung kahit alam mo nagbasa ka na, kahit alam mo narinig mo na, pero binabaliwala mo. Masarap ang bawal, di ba? Sarap. Pero dulo kamatayan. Pag yan tinanggihan mo, pag yan ginirecoveran mo, at sumunod ka kay God at nag-decide ka mag-repent, kapatid, naliligtas ang taong mahal mo. Pati ikaw maliligtas. Alam niyo kapatid, sasabihin nyo para akong, sasabihin ng iba, para kang baliw ka, ginagamit mo Diyos para kumita sa Facebook. Kapatid, lahat ng tao, nandito na sa social media, number 1 na dito ang nagsosocial media, yung mga tao, anak ng demonyo. Diba? Sa panahon ngayon, mas magandang mangaral sa cellphone, mangaral sa online. Kasi sa panahon ngayon ng mga tao, mga Pilipino, napakamangmang na natin. Ang Pilipinas ay sobrang marumit, makasalanan na. Subukan yung mangaral bye-bye, sasarahan kayo. Galit pa sa'yo, mamurahin ka pa. Sasabihin sa'yo, istorbo ka. Wala natin takot at respeto sa Diyos. Pero sa online, kahit ayaw mo manood, kahit ayaw mo makinig, kung ipaindulot ng Diyos na mag-stick ka, mapapanood mo kasi ang cellphone, lagi dala ng tao. Mag-CR, kumain, mamalengke, matulog, hawak ang cellphone. Totoo yun mga kapatid. Yung mga pangaral sa atin, binabaliwala natin. Tayo rin ang magdadala ng hirap. Tayo rin ang magdadanas ng hirap. Totoo yun. Wala namang imposible sa Diyos kapatid. Kung ikaw marumit makasalanan tulad ko at nagdesisyon magsisit magbago, why not?
Kahit alam mo na parang napanghinaan ka, kahit alam mo na parang dinadaganan ka, yung pakiramdam mo na wala. Kasi ang mangyayari niyang kapatid, nandun na yung point na nag-repeat ka, magdesisyon ka, sumunod sa Diyos. Alam mo, gagamitin ng demonyo yung mga taong mahal mo. Yung mga taong nakapaligid sa'yo, na sasabihin, wala tiwala sa'yo, di ka nila mahal. Kailangan mo sila. Kung wala silang tiwala sa'yo, go ka pa rin kay God, huwag kang bumitaw kay God. Dahil si God may tiwala sa'yo. Gagamitin ka ng Diyos upang ikalawig ng kanyang iglesia. Gagamitin ka ng Diyos para iparating ang mga mensahe sa ibang taong naligaw ng landas. Huwag mong intindihin ang sasabihin ng mga tao na kapaligid sa'yo, kahit mahal mo pa yan, kahit makamag-anak mo, makibigan mo, hayaan mo sila kapatid. Ang importante na iparating mo ang katotohanan. Tandaan natin yan. Kaya habang maaga magrepent tayo, huwag tayong magpakamangmang, huwag tayong magpakapagod, magpakabulag sa kasamaan. Tandaan natin yan. Sasabihin mo normal ang buhay para kang baliw. Anak ng Diyos, sasabihin mo anak baliw. Sabihin mo baliw. Yung mga nagsasalita words of God, sasabihin mo baliw. Kasalanan yung kapatid. Tandaan mo yan. Kahit ikaw mismo nanonood kapatid, anak ka ng Diyos. Ikaw, mahal na mahal mo ang Diyos. Hinihintay ka ng Diyos na magrepent. Kapatid, huwag kang sumamba sa Diyos-Diyosan at tanggalin mo ang pangangalunya mo. Kung nakikipagtali ka sa kapwa-babae, nakikipagtali ka sa kapwa-lalaki, nakikipagtali ka sa may asawa na may asawa, isang kasuklam na gawain. Kahit pumatay ka pa, nagnakaw ka pa, kahit gaano ka pa karumit na kasalanan, handa kang patawarin ng Diyos dahil bumaba ang Diyos mga kapatid para sa ating mga makasalanan. Hindi bumaba ang Diyos para sa taong matuwid. Tandaan mo yan. Huwag mong baliwalain ang mga pangaral sa'yo. Huwag mong mga baliwalain yung mga narinig mo o yung mga dumadaan sa page mo, panoorin mo. Pag words of God, kahit ayaw mo, kahit boring, kasi ang salita ng Diyos, ang salita ng words of God, boring. Pag narinig mo sharing about of God, words about of God, boring pakinggan. Gusto mo agad scroll. Kasi boring. Yung mga sinasabihan mong boring, panoorin. Yun yung may aral. Yun yung tutulong sa'yo spiritually. Yun yung liligtas sa'yo at mag-reminding sa'yo spiritually. Kasi ang espiritu natin at nangihina at hindi mo tinutulungan mag-recover, lumakas spiritually, tuluyang bibigyan kapatid. Hindi yung kain ka ng kain physically, busog ka, order ka pa dito sa Jollibee, Max, kung ano pinagtatawa, pinag-order mo. Busog ka na, gusto mo, dessert pa, sarap. Tipong makapakaramdam mo, gutom ka lagi. What if pa kaya yung spiritually natin? Na ilang taon na hindi mo pinapakain. Pag sinasabi, ano ba pagkain ng spiritually? Ang pagkain ng spiritually ay yung sharing words about of God. Like this, may nagsisharing about of God, pakinggan mo kahit ayaw mo, pagkain spiritually yun. Bawat pakinig mo, nabubusog ang spiritually mo, kumakain ang spiritually mo, lumalakas ang spiritually mo. Nagbabasa ka ng Bible, number 1 yun, pinaka-the best na pagkain yun na nagbabasa ng salita sa Bible. Alam niyo mga kapatid, sa mga Katoliko, hindi nagsishare ng Bible kasi ayaw ng Katoliko o mga pare na malaman ng katotohanan. Alam niyo mga kapatid, sasabihin pa ng ibang mga kamember, pa nagbabasa daw ng Bible, nakakabaliw. No kapatid, pag ikaw nagbasa ng Bible, tatalino ka. Magkakaroon ka ng kaalaman at karunungan kung paano alamin ang tama at mali. Yun ang katotohanan. Kahit gaano ka pa kahina, kahit gaano ka pa walang alam, kahit ikaw wala kang pinag-aralan, no-right ka. Subukan mo kapatid magbasa ng Bible. Unti-unti kang magkaroon ng knowledge. Knowledge how to read, knowledge how to understand the words. Knowledge kung paano i-handle ang mga bagay na alam mo imposible sa buhay mo. Kasi yung Bible, tinuturo na sa'yo ang tama at mali, tinuturuan ka pa niya kung paano magkaroon ng knowledge sa lahat ng bagay. Totoo yun kapatid. Lalo na kung tuloy-tuloy ka, hindi ka bumibitaw. Kung ikaw kapatid katulad ko marumit makasalanan at nag-decide to bumalik ng balik loob at hindi ka pa nakapag-focus sa Bible, okay lang, pray ka lang muna.
pray before your sleep, and then pagka wake up mo, pray. Always pray. And then, your mind, laging dapat naka-worship yan. Iwasan mo makinig ng mga kantang kabastusan. Iwasan mong kumanta o makinig ng mga bastos na kanta, mura na kanta. Wala namang masama. Meron may mga kanta naman na hindi na pwede mong pakinggan kahit unbeliever song. Meron mga unbeliever song na pwedeng pakinggan o kantahin. Pero isipin nyo kung may bastos na ba o hindi. Pakinggan. Yung mga love song ngayon, like for hugot-hugot. Kapatid, bawal mo rin pakinggan yun. Kasi minsan yung alam, may mga sample, halimbawa may mga kanta na muling binuhay mo, may mga ganun kanta, ang puso't isip ko. Alam niyo mga kapatid, pangit ang meaning nun. Binuhay ang kanta, muling binuhay mo, puso't isip ko. Parang nagsabi kasi ganda, may asawa ka na dati, nagmahal ka na dati, nakita mo siya, na in love ka uli, may asawa siya, ano ganyan, nabunang. Wag ganun kapatid. Iwasan natin yung mga kanta na wala namang kamining-mining na maganda sa buhay natin. Mas mainam mga kapatid para ma-sure tayo, no? Christian song ang pakinggan natin. Hanggat kaya, wag na tayo makinig ng mga unbeliever song. Totoo yun mga kapatid. Kasi alam nyo, ang mga unbeliever song, pag pinapakinggan natin, uma-apply din yan eh. Nararamdaman din natin sa puso at isip yan. Alam niyo mga kapatid, yung mga tao, no, yung mga artista, yung mga tao kumakanta ng mga unbeliever song, like for kanta ng Michael Jackson, kahit yung mga kanta ni Andrew, mga kapatid, alam niyo ba na sa oras na mawala yan si Andrew, pumanaw yan dito sa mundong ito. Alam mo ba yung mga kanta niya, nandito na yun sa atin. Sa ito yung kakantahin natin yan, paparusahan ng Diyos, paparusahan ng demonyo sa impyerno. Totoo yun. Kung ikaw tumatangkilik sa mga kanta niya, isa ka rin na magdanas ng hirap. Katulad nung kay Michael Jackson. Yung mga kanta niya hanggang ngayon buhay pa, pero matagal na yan. Yung Michael Jackson na yan, bata pa, pero hanggang ngayon buhay na buhay pa. Tanda-tanda ko na ngayon, buhay na buhay pa yan. Tanda natin, huwag natin tangkiligin ang mga makasanlibutang gawain. Huwag natin tangkiligin yung mga music na wala namang kabuhay-buhay. Yung mga music na pain sa atin ng demonyo. Mahirap paniwalaan, pero itong katotohanan. Pero kung ito binabaliwala mo kapatid, choice mo yan. Ang importante, napanood mo to. Ang importante, lagi mong isipin na ang Diyos hindi nagkulang magpaalala sa iyo at sa akin. Mahal tayo ng Diyos. Ito ang katotohanan. May mga sakunang darating sa mundo natin. Sa sunod taon, pagpasok ng 2026, panibagong sakuna na naman. Alam mo yung revolto na San Reno? San Reno ba yun? Yung kulay itim na Papa Jesus na sinasamba nila na iniikot nila sa Maynila. San Reno ba yun? Hindi ko alam kung ano yun. San Reno ata. Na pinapunasan ko na rin na nila ng panyo. Kay isto naghihimala. Mga kapatid, isang kamangmangan yun. Kung ikaw sarili mo, mahal mo pa ang buhay mo. Kung ikaw sarili mo, alam mo gusto mo pa mabuhay, huwag ka nang sumama sa lugar na sa oras na sa araw na yan. Kasi maraming mag-goodbye. Maraming mawawala. Mahirap paniwalaan, pero yun ang katotohanan. Isa yung kinakasuklaman ng Diyos. Yung tipong iniikot-ikot yung mga santo. Mamamire nyo, iniikot, sinasamba nyo. Yung mga Diyos-Diyosan nyo, iniikot yung mga santo ninyo. Nag-i-effort kayo. Para saan? Ang tanong ba, yung mga santo na nilikha kayo? Yung mga santo na yung binuhay kayo? Wala tayong utang na loob sa Diyos. Pagkatapos tayo nilikhain dito sa mundo ito, iba ang sinasamba natin. Pagkatapos tayong bigyan ng karunungan, kaalaman, pagkain, lahat ng diskarte pinagkaloob sa atin, pero wala tayong utang na loob, sumasamba tayo sa Diyos-Diyosan. Kasi rason natin ito ang nakasanayan. Mga kapatid, wala sa nakasanayan yun. Yan yung instrumento na ginamit ng demonyo. Ang nakasanayan ng unang panahon ay si Moises. Ito pa intindi ko sa inyo ha. Hindi totoo yan na nakasanayan ng unang panahon ang pagiging samba-samba sa mga Diyos-Diyosan.
Ang unang panahon na nakasanayan natin ay si Moises, taong ginamit ng Diyos para iligtas tayo sa kahirapan. Tandaan nyo yun mga kapatid. Nung si Moises na kinuha lang niya ang 10 utos doon sa bundok at iniwan lang ang tao sa baba. So 2 days lang na nawala si Moises, 3 days. Kasi malayo inakyat niya at saka mayroong mga bagay na pinapainulot ang Diyos. Ngayon, demonyo na mayroong demonyo doon na nakihalubilo doon. Ngayon, siya yung nagsalsalita, nabigay ng powers, to ganyan. Sabi, nabuboring na ako, nakakaboring na dito. Wala tayong Diyos, wala naman si Moises, wala magagabay sa atin. Paano tayo magsisimba? Ang demonyo yun, mga kapatid, na sumabilo doon sa mga taong kasama ni Moises. Tapos ang ginawa, ngayon siya nagdesisyon, lahat ng mga ginto nyo, akin na, lahat ng mga bitbit yung mga gold, mga kung ano, mga ganun, labas nyo. Mga aluminum, tinunaw nila lahat yun. Tapos nang tinunaw nila, yung mga bakal, pinaghalo-halo na nila, lahat ng dalang bitbit nila sa paglikas, tinunaw nila at hinulma nilang guya. Alam niyo ba yung guya? Yung parang baka na hayop na malaki. Yung may sungay. Yun ang ginawa nilang Diyos-Diyosan. Ito ang Panginoon natin. Sambahin natin. Si demon ang nagsimuno, no, kapatid. Sambahin natin. Ang ginawa nila, naging masaya sila. Kasi binunag sila ng demonyo. Noong time na tumayo ang guya na yun at tininayo nila, marami doon ang mga taong sumasayaw na nakapanti at bra. Nagiinuman, nagsasayawan, nakikipagtalik doon sa santo na yun. Nakikipagsuntukan, rambulan, sigawan. Lahat ng kalaswaan ginawa na doon. Hanggang ngayon, ganun tayo. Lahat ng mga taong may walang takot at respeto sa Diyos, nakikipagtalik sa kapwa babae, kapwa lalaki. Po yun. Umiinom, pumapatay, nangangalunya, wala tayong pinagkaiba sa noon. Bumalik si Moises. Nadatnan niya yung mga tao. Meron nang sinasamba na guya o baka na rebulto. Sobrang galit ni Moises, binato niya ang bitbit niyang 10 utos. Wala kayong mga utang na loob sa Diyos. Kasuklam-suklam ang ginawa niyo. Sumigaw si Moises. Ngayon, tinaas ni Moises ang 10 utos. Ang sabi ni Moises, ang maniniwala sa Diyos, lumapit sa akin. Ang ayaw maniwala sa Diyos, manatili dyan sa guya, sa rebultong bakal na yan. May lumapit kay Moises sa ilang taong dala ni Moises papuntang Egypto. Tumawid papuntang Egypto. Palagay natin 10,000 tao. Mga kapatid, ilan lang ang nakarating sa lugar na ibinigay ng Diyos. Sa 10 tao, isa. So sa palagay natin, ang nakasang nadala ni Moises is 100,000 na iniligtas niya sa kasalanan. Alam niyo, mga kapatid, sa 100,000, ang nadala niya lang is 10,000 lang. Daming nawala. Mas maraming naniwala doon sa guya, sa demonyo. Kailan lang ang naligtas ni Moises. Noong time na walang naniwala, pagtaas ni Moises doon sa salita ng Diyos, ibinaba niya, nahati ang lupa at hindi na makatawid ang mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan. Umiiyak sila, tatawid kami, gusto namin yan. Wala nang pag-asa. Binigyan ka ng chance, pero binabaliwala mo. Noong time na nahati ang lupa, sumisigaw na lang sila kasi unti-unti na silang nilamon ng lupa. Kasama yung ginagawa nilang Diyos. Yan kapatid, di ka maniniwala, choice mo yan. Ayaw mo paniwalaan yung mga salita ng Diyos, choice mo yan. Ito ang sa akin ay sinasabi ko lang ang katotohanan. Huwag tayong magpakamangmang. Huwag tayong magpakabulag sa katotohanan. Alam niyo, sa totoo lang, nandun na yung kwenta, oo, nakakapagod. Nandun na yung kwenta, oo, nakakawalang gana. Pero lagi nating tandaan, ang Diyos ay lagi nagpapaalala na mag-repent ka.
Mag-repent tayo. Dahil magwawalis ang Diyos sa mga tao walang takot at respeto. Kapatid, matakot ka kung maisama tayo. Kaya ngayon pa lang, magsisi tayo at paniwalaan natin ang magandang balita. Nakakatawa pakinggan mga kapatid, pero ito totoo. Huwag ka magpabulag, huwag ka magpadala sa bulong ng demonyo sa iyo, kapatid, gising. Kaluluwa natin ang nangangailangan ng kalakasan. Ang kaluluwa natin, pag lumabas sa katawan natin yan, wala nang pag-asa ang katawan natin magbago. Ang kaluluwa natin ang nagtunay na nakakaramdam ng sakit. Diba? Nakakita ka na ng patay. Ang patay nililibing na, sinusunog. Kung anong pinagagawa sa katawan sa patay, hindi na umaaray at nagrereklamo. Kasi ang nakakaramdam kaluluwa. Eh ngayon, hindi ka nakinig, ang kaluluwa mo mapa sa impyerno. Pero kung nakinig ka sa paalala sa'yo dito, mapunta sa langit. Ngayon, sasabihin mo, hindi totoo. Pag-isipan mo mabuti at pagbulay-bulayan mo. Sasabihin mo, buhay pa ako. Buhay ako dito sa mundo to. Binigyan ako ng chance ni God na mabuhay. Ngayon, saan ba? Saan ko ba gusto pumunta? Choice natin. Kung sa impyerno o sa langit. Lagi natin tandaan, ang kaligayahan dito sa mundo ay temporary lang. Ang kaligayahan sa langit ay panghabang buhay. Yung tipong binulag ka ng demonyo dito sa impyerno, pero dulo niyang kamatayan. Ayon yung paniwalaan, nakakalungkot kapatid, pero yun ang katotohanan. Magbago ka na. Magbago tayo. Huwag mo isipin yung mga tao walang tiwala sa'yo. Yung mga taong mahal mo, ganun lang ang tingin sa'yo. Gulang! Darating ang panahon na isa-shining ka. Darating ang panahon, iaangat ka ng Diyos dahil sa Kanya ka nagtiwala. Yung mga tao may tiwala at takot sa Diyos, alam nyo, tagutom na. May sakuna na. Nagkagira na. Pero, baliwala lang sa'yo yun. Deadma lang sa'yo, feeling mo normal lang kasi normal ang kain mo at ligtas ka. Ang mga taong may takot at respeto sa Diyos at mga nagrepent ay maliligtas. Yung tipong ibang lugar, gutom na gutom, wala na makain, pero ikaw sagana ka sa pagkain dahil nagrepent ka. Dahil nakiniwala ka sa Diyos. Tandaan natin yan, kapatid. Huwag baliwalain ang calling sa atin ng Diyos. Yung pagmamahal ng Diyos sa atin, huwag nating baliwalain. Hindi yung kung kailan nagkasakit ka, saka ka makaisip na, Panginoon, gusto ko pang mabuhay. Gusto mong mabuhay, pero nung malakas ka, binabaliwala mo Panginoon. Makarinig ka ng sharing words about God, tatawa ka, nakakahiya baka marinig. Kamang mga kapatid, ikakahiya mo, hindi mo dapat ikahiya ang salita ng Diyos. Bakit mo ikakahiya? Nilikha ka ng Diyos dito sa mundo, kinakahiya mo? Ha? Yan ang isipin mo. Mawala na lahat sa iyo, huwag na yung pananampalataya mo sa Diyos. Kung talagang mahal mo mga tao na kapaligid sa iyo, mga anak mo, magulang mo, mga kaibigan mo, kung sino mga taong mga mahal mo, hindi ka bibitaw sa pananampalataya. Dahil ikaw sa tuwing ikaw mananampalataya sa tuwing kakapit ka sa Diyos, lahat ng taong mahal mo, unti-unti rin silang babaguhin ng Diyos. Amen. Simulan mo, kapatid. Kung meron ka mga taong mahal, babaguhin ni God yung mindset nila dahil dyan sa paniniwala at powerful ng prayers mo. Ngayon, sasabihin mo, hindi ko kaya kasi mahal ko siya. Alam ko kapwa babae, di ko... Kapatid, kalukuhan yan. Hindi katotohanan yan. Sasabihin mo, di mo siya kayang iwan kasi mahal mo siya, kapatid. Binubulungan ka ng demonyo. Kakatawa ka, kapatid. Ang tunay na pagmamahal, pinupos ang tao sa katotohanan. Hindi dinadala sa likong daan. Alam niyo sa situation natin ngayon, alam mo sa totoo lang, tayo mga tao, kung lalabas ka lang, iisipin mo. Pag tayo marumit pa kasalanan, binubulag tayo. Binubulag na tayo sa katotohanan. Yung tipong nakikisaya tayo, nakikibandit tayo, pero
Akala mo tama pa yung ginagawa natin. Yung pala mali na. Dapat baguhin natin yung mindset natin. Alam na natin tama, alabira. Darating ang panahon, mayroon magpapatatak. Pag wala kang tatak, magugutom ka. Kapatid, totoo yun. Pag hindi ka nagpapatatak, magugutom ka, hindi ka tatakutin kanila, bawal kang bumili, bawal kang hindi ka makabili, makapunta doon, so, magugutom ka talaga. Lalo na kung nasa lungsod ka nakatira. Kasi wala kang tatak, bawal ka mag-grocery. Ito ang tandaan mo, kapatid, ha? Huwag kang matakot sa ganyan. Kung ikaw ay may takot at respeto sa Diyos, kahit hindi ka makakalabas, kahit binagbawalan ka ng mga demonyo, mga tao na gagamitin ng demonyo para makabili ka ng pagkain mo, kapatid, God provide you. Mismo ang Diyos ang magbibigay sa iyo at gagamitin niya yung mga anghel na magpapadala sa iyo. Yung tipo may kakataw, kunwari, sasabihin sa iyo, ilo po, ano yan? Ay, pinapabigay po pala ni Juana, pero galing yun kay God. Amen? Pagkain mo yan, pera mo yan, galing sa Diyos. Tipong hindi ka naman makalabas. Bakit may pagkain ka? Hindi pinagbawalan ka kasi wala kang tato, wala kang tatak, pero sagana ka sa pagkain. Totoo yun, kapatid. Yun ang katotohanan. Tipong nagtiwala ka na si Diyos, provide you everything. Ipoprovide yung pagkain, financially, whatever what you want. Ganun ang mangyayari sa pagsubok na darating. Yun yung mga trials na gagawin sa atin. Magugutom, marami magugutom sa mga tao. Huwag tayo magpadaya sa bulo ng demonyo. Demonyo? Ang demon, papagutuman ka, hindi sa Diyos. Kakatawa. Ang Diyos kaya tayong i-provide. Kahit sabi mo, takpan ka pa ng 10 demonyo. Kahit sabihin mo pa na ibigatan ka ng 10 demonyo, ilang demonyo, badadagan sa iyo. Diyos na yung powerful ang Panginoon. Huwag ka magpadala sa bulong ng demonyo. Bumulong sila kung gusto nila, pero hindi ka nila kaya. Dahil umasa, tagtiwala ka na ang Diyos ang kanlungan mo, ang Diyos ang pag-asa mo. Kaya mga darating na panahon na tatak 666, pag wala ka nun, wala kang pagkain, wala kang grocery. Alam nyo ba yung kuha mata? Kung sino yung mga nakuhaan ng mata, no? Advice ko lang, yung mga EI, tapos kuha mata, yung mga nagbabayad ganito plus 2,000 whatever. Kapatid, kung may mga apps ka, urahin mo na. Tanggalin mo na sa cellphone mo para hindi ka basta ma-search. Siguro, may makuha mas lang something na report sa'yo, yun yung record sa mata mo. Kasi makikita nila, kasi oras na makuha mo ito, mabasa record natin. Tapos kung may apps ka pa, madali nilang isi-search nila yan sa cellphone mo. Tanggalin nyo yung apps nyo, burahin nyo yung apps na yun. Maniwala kay kapatid, burahin mo yung apps na yun, dahil yung mga apps na yan ay instrumento ng demonyo. Burahin mo. Tapos kung ikaw nakuhaan ka na, kung sino yung nabaksina nung bakuna, nung coronavirus nun, ako nun, kahit anong mangyari, baka mga kapatid, sinugod na ako ng kapitbahay, pinuntahan na ako ng barangay, hindi ako nagpadala sa takot nila sa akin. Sasabihin nila, ikulong daw nila ako, kakalad ka rin ako pa. Alam mo, sabi ko sarili ko, nakakatawa naman itong mga to. Sabi ko, wala kayong gagalawin kahit isa sa mga anak ko na babakunahan nyo. Tatakutin ako, hindi ako nakinig. Dahil naniniwala ako, sabi ko, ang bakuna ko ang Diyos. Hanggang ngayon, hindi ako nagpabakuna. Sasabihin nila, pag wala kang bakuna, hindi ka makapasok sa trabaho. Mga kapatid, ang dami ko nang pinasok na trabaho. Yun yung mga dintala ng demonyo at bulong ng demonyo na paniniwala para takutin ka. Ikaw, kung may takot ka at respeto sa Diyos, pwede ka. Malaya ka. Yun ay pananakot lang ng demonyo sa'yo para ibigay niya yung espiritu kaluluwa mo sa impyerno. Bakit ka ba takot sa demonyo? Matakot ka sa tao, sa demonyo kasi papatayin ka? Palagay na lang nila, papatayin nila tayo physically. Pero spiritually, hindi nila kayang patayin.
Tandaan mo yan. Palagay natin, mapatay ka physically. Kapatid, di nila kayang pagpatayin ang spiritually mo. Pero sasabihin mo, ayoko mamatay physically. Wala namang problema yun. Ayaw mo, mag-trust ka lang, magtiwala ka lang. Yung tipong gagawa sa'yo ng kasamaan. Yung tipong gagawan ka pa lang, pero sa kanya bumalik. Ganon kagaling ang mga taong may tiwala at takot sa Diyos. Huwag ka mag-alinlangan kasi Diyos yun. Panginoon, hari ng hari. Ikaw at ako, tao lang. Isang kamangmangan kung maituring kung tayong mga tao ay nag-aalinlangan sa Diyos. Totoo yun, mga kapatid. Bakit ka mag-aalinlangan sa Diyos? Si Diyos nga yun. Nilikha tayo galing alabok. Alisin niyo si demon sa isip at puso niyo dahil wala siyang karapatan sa atin. Ang Diyos lang na si Yahweh, yung makapangyarihang Diyos na may karapatan sa atin. Huwag mo isipin yung sasabihin sa'yo ng iba, yung tipo sa mumurahin ka, pagsabihan ka na di maganda, hayaan mo sila, Diyos na ang bahala sa kanila. Totoo yun mga kapatid. Yung tipong wala silang tiwala sa'yo, ganun lang ang tingin sa'yo. Huwag kang magalit sa kanila. Kaawaan mo sila dahil hindi nila alam ang sinasabi nila para sa'yo. Magtiwala ka ng buo na kaya mo dahil ang Diyos ay nandyan sa tabi mo, ginagabayan ka, binabasbasan ka, kapatid. Alam tipo, anak, sige go ka lang, andito lang ako sa tabi mo, tuloy mo lang pangarap mo, gagabayan kita. Kapatid, kailangan din natin sumabay kilos. Gumalaw tayo at andun yung basbas ng Diyos sa atin. Huwag tayong sumuko, huwag bumitaw. Basta laki nating tandaan, wala iba tayong pagkatiwalaan, wala tayong ibang asahan, kundi Diyos lang. Sa Diyos lang tayo umasa at magtiwala. Kasi lagi nating tandaan, God is good all the time, mga kapatid. Yun ang katotohanan. Huwag tayong makisabay sa mga gawaing makamundo. Wala namang problema mga kapatid, makisabay tayo. Okay, go. Gusto mo makisabay? Go, why not? Pero dapat may limitation. Alam mo yung bagay na, lihis na yan sa gusto ng Diyos. Pasensyahan na. Sasabay ako, pero kung gusto nyo sa kaliwa, ako, kanan ako. Ganun lang. Huwag tayong magpadala sa bulong ng demonyo sa atin. Kasi ang demonyo, lahat gagawin, mawalan ka lang ng tiwala sa sarili mo. Yung tipong dadaganan ka niya, sasabihin ng demonyo sa'yo, wala mo yung tipong papasukan ka ng isang bad spirit. Ano nangyari? Sabi ng demonyo, hindi kaya ang isa. Grabe pananampalataya ng taong to. At dalawang demonyo na. Iba pa rin yung pananampalataya niya. Tatlong demonyo na. Di ka pa rin. Naglimang demonyo na pumasok sa katawan mo, kapatid, kaya naghihina ka. Go pa rin. 7, 8, 9, 10. 10 demonyo ng espiritu pumasok sa katawan mo. Pero lumalabas sila. Ang init sa katawan niya. Nakakatawa pakinggan, pero yun ang katotohanan. Kasi sabi ng demonyo, labas tayo sa katawan na to. Hindi natin kaya, masusunog tayo. Ang taong may takot at respeto sa Diyos at may pananampalataya, ang demonyo hindi makapanahan sa katawan mo. Amen? Hallelujah. Hindi makapanahan sa iyo ang demonyo. Lalabas at lalabas yan kahit ilang taon pa siyang nanirahan sa katawan mo. Kahit mula pagkabata na sa katawan mo na. Pero lalabas yan sa time na mag-decide ka, mag-repent at sa Diyos ka umaasa, magtiwala. Tandaan natin yan. I-allow natin sarili natin na ang Diyos natin ay si Yahweh. Siya ang tunay na naglikha sa atin. Magkaroon tayo ng takot at respeto sa Panginoong Hari ng Hari. Walang iba kundi si God. Tandaan natin yan. Ang demonyo, alam niya mapaparusahan siya. Kung gusto kasi ng demonyo, isama tayo. Kasi alam ng demonyo na mahal tayo ng Diyos. Kasi ang demonyo, inggitero yan eh.
siloso. Gusto niya maghari. Sama kayo sa akin. Painan kita, pira. Gusto mo ng pira. Ang demonyo may kapangyarihan din yan. May kapangyarihan din yan. Kaso maliit nga, kunti lang. Pero kung compare sa ating mga tao, malakas ang kapangyarihan niya kasi sa atin. Pero ang natatabla sa mga kapangyarihan ng demonyo, yung mga tao walang takot at respeto sa Diyos. Yung mga taong ang sinasamba ay demonyo at mga rebulto. Yun yun. Pero kung ikaw may trusted to faith to God, hindi ka matablan kahit ilang demonyo pa ang kakalaban sa iyo, mga kapatid. Amen, hallelujah. Yun ang katotohanan. Hindi mo dapat intindihin yung sasabihin ng ibang tao sa iyo. Pagtawanan kanila, hayaan mo sila, kapatid. Yung mga taong nawala sa iyo, huwag kang manghinayang. Kaya nawala sa iyo yun dahil alam ng Diyos yung maging resulta. Nilinis lang ng Diyos yung mga taong di dapat sa iyo. Yung mga nawala sa iyo, hayaan mo, huwag kang manghinayang. Kasi pinahindulutan ng Diyos yun. Ayaw ng Diyos na may mga taong maging hadlang sa pagsunod mo. Kung ikaw magdesisyon sumunod sa Diyos, manampalataya sa Diyos, yung mga taong hadlang sa iyo sa pagsunod ng Diyos, aalisin ng Diyos yan sa iyo, mga kapatid. Tatanggalin ng Diyos yan sa iyo, mga kapatid. Walang pwedeng humadlang sa iyo sa pagsunod sa Diyos. Tandaan mo yan. Yung mga taong mahal mo, na ayaw mo, walang takot at respeto sa Panginoon, ipag-pray mo, mga kapatid, at iingatan, parinigad yun. Kaso dadalhin lang siya sa lugar na dapat may ipapaintindi siya. At darating ang panahon, ma-realize niya, okay pala, magaling ka pala. Nakakatawa pakinggan, pero yun ang katotohanan, mga kapatid. Lalo na sa panahon natin ngayon, mga kapatid, may mga sakunan darating. Yung tipong may tsunami na mas matindi pa sa dati. Lindol na matindi. Maraming mawawalan tao. Yung mga taong walang takot at respeto sa Diyos, mawawala. Kasi, ang mangyayari dito, kapatid, lilinisin ng Diyos ang mga taang mundo na walang takot at respeto sa Diyos. Totoo yun, mga kapatid. Tipong bibigyan pa tayo ng chance, pero lilinisin ng Diyos ang Pilipinas, ang Philippines, lilinisin ng Diyos. Kasi ang Pilipinas, mga kapatid, kung titingnan mo lang, ha, kung ikaw mismo may talino at sarili kang isip, lumabas ka, diba? Kala mo magkaibigan, magkasama, magjowa na pala, magkasawa, puro lalaki. Lumabas ka, kala mo magkaibigan, mag-asawa na pala, puro babae. Halos lahat ng tao dito, mga kapatid, sa Pilipinas, nadintal na ng demonyo. Napasukan na tayo ng masamang espiritu. Kapwa babae, kapwa lalaki, nakipagtalik, wala ng takot at respeto sa Diyos. Kahit gaano ka karumi, kapatid, kaya kang patawarin ng Diyos kung mag-desisyon ka, mag-repent. Ako rin makasalanan at marumi. Nangangalunya ako dati, pero nag-decide ako mag-repent. Walang imposible, kapatid. Mag-repent ka. Sa oras na ikaw marumit makasalanan at mag-repent ka, gagamitin ka pa ng Diyos para ikalawak ng kanyang iglesia, iparating mga mensahe sa ibang tao. Ako, mga kapatid, hindi karapat-dapat. Hindi karapat-dapat sumunod o maglingkod sa Diyos sapagkat ako'y marumit makasalanan. Pero ako binigyan niya ng karapatan. Ando na yung point na hindi makataasan, pero alam niyo ba, mas na big blessing na sa akin yun? Malaking bagay yun, kapatid. Kahit ikaw, kaya mo rin yan. Hindi man ako guminhawa dito sa lupa, pero alam ko God provide me everything. Sabi ko, wala ako ngayon itong oras. God, sabi ko, God, kailangan ko ng ganito sa oras at araw. Yung oras na araw na kailangan mo, kapatid, ibibigay sa'yo ng Diyos yun. Yung akala mo lang, posible naman magkaroon, di ba? Tiwala lang. Ibibigay sa'yo ng Diyos yan. Nang hindi mo inaasahan. Tandaan natin yun, mga kapatid. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin, buo. Alam mo, kahit marumit makasalanan ka, umaasa pa rin ang Diyos sa iyo na magbalik loob ka. Ang Panginoon, ang Diyos ay mahaba ang kamay. Hinihintay tayong huwabakan siya o magbalik loob sa Kanya. Kasi binigyan tayo ng Diyos sariling talino. Akala man, binigyan tayo ng tanungan na alamin at tama't mali. Ngayon, kung gusto mo sa impyerno, choice mo yan. Kung gusto mo mapasa Diyos at magbalik loob,
choice mo rin yan. Pero alam nyo ba mga kapatid, yung mga tao marumit makasalanan, sa oras na magbago at magsisi, libo-libong anghel ang magsiselebrate sa langit. Ganon tayo ka-espesyal sa Panginoon. Yung sasabihin ng Diyos, lahat ng anghel mag-celebrate kasi ang anak kong si Juana ay nagbalik loob sa akin. Sarap sa piling mga kapatid. Nakakaiyak kasi yun ang katotohanan. Yung tipong sasabihin sa'yo ng Diyos na matagal ko nang hinihintay itong taong to. Pero nagbalik loob siya sa akin. Mag-celebrate kayo lahat ng anghel. Nakakatawa pakinggan sa inyo pero ito ang katotohanan. Na dapat niyong malaman. Ang taong may takot at respeto sa Diyos, ang taong sa Diyos umaasa, alam niyo bang save? Kahit saan ka pumuntang lugar, save. Huwag ka matakot na dumayo sa ibang lugar. Kasi save ka kapatid. Kahit sabi mo, ay di mo kaya yan, di mo kaya yan. Totoo yung kapatid, di natin kaya kung wala tayo kay God. Pero kung nakay God tayo, basic lang yan. Tandaan natin yan. Yung pagmamahal sa atin ng Diyos, buo, huwag nating sayangin. Yung tipong binigyan tayo ng chance na magbago, magsisi, huwag ka nang bumalik sa dati. Di porket pinagbigyan ka magbago, babalik sa dati, huwag. Sabi nga ng Diyos sa'yo, anak, pinapatawad na kita sa kasalanan mo. Humayo ka at huwag ka nang bumalik sa pagkakasala muli. Ganon ang sabi ng Diyos sa atin. Kaya kung ikaw nagkasala ka, marumit pa kasalanan ka at nag-decide ka magsisim. At sabi mo, God, I'm decided to follow you, I'm repent. Sabihin sa ng Diyos, anak, humayo ka, pinatawad na kita, huwag ka nang bumalik sa iyong pagkakasala. So, move on na tayo. The past is past. Huwag mong i-remind na sa utak mo kasi ganito ako ganyan. Ang mga ganun tao, nagpapabubulo ng tipo. Kailangan palakasin natin ang spiritually natin. Magkaroon tayo ng takot at respeto sa Diyos. Tandaan natin, higit nangangailangan ng kalakasan ng spiritually. Spiritually natin, kailangan ng kagalingan, spiritually. Huwag tayong makisabay sa takbo ng mundo ito. Huwag tayong makiayon sa takbo ng mundo ito. Walang masamang makisabay, basta sumalungat ka lang. Itong social media mga kapatid. Ang social media ay ginagamit ng demonyo para mahikayat, mahulog ka sa bitag. Yung mga ML, kung ikaw naglalaro ng ML, kapatid, ihinto mo na, pain ng demonyo yan. Roblox, pain ng demonyo yan, mga kapatid. Tandaan yung mga sinasabi ko. Yung mga Korean movie, mga kapatid, ihinto mo na yan. Yung mga nanonood ng mga pelikula, mga Korean, mga kung ano, alisin nyo yung mga kapatid. Alam nyo ba mga kapatid, may apps ngayon? Yung manunood ka lang ng Korean movie, may bayad ka. Totoo yun kapatid, may apps na ganun. True money talaga yun. Yung tipo manood ka lang ng 5 video, meron ka ng points na makukuha. Hanggang sa isang buwan, sasahod ka. Ipalagay natin yun sa matapos mo yung ano nila, kung mas mabilis kang manood, kung mas marami kang mapanood, mas mabilis ang sahod mo. Pero yung utak mo, untabang tumatagal kasi mga pinapanood mo Korean, may mga ano na. Iba nga, may translate pa, pili ka doon, may translate na eh. May bababasa ka English, may Tagalog pa yung iba. Pero habang tumatagal, nilalaso ng demonyo yung utak mo. Hanggat sa wala ka ng time kay God. Marami ng yung mga instrumento ang ginamit ng demonyo para mahulog lang tayo sa bitag niya. Tsaka mga kapatid, yung sugal. Yung sugal online, pain ng demonyo yan. Mga kapatid, kung ikaw nagsugal, alisin mo yan. Pain ng demonyo sa yan para mahulog ka sa bitag. Lagi nating tandaan mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagkulang magpaalala sa atin. Lagi na tayong pinapaalalahanan. Marami isang taong ginamit para ipaalalahanan ka, ako at ikaw. Ikaw, maraming ginamit ng Diyos na palalahanan ka. Hindi lang ako. Marami din mga nagsisharing na mas magaling pa sila sa akin. Ako, hindi ako kagalingan, pero sinasabi ko lang yung aking nalalaman. Kulang tayo. Huwag tayong bumitaw sa pananampalataya. Walang masamang maniwala sa Diyos, maliligtas ka pa. Yung tipo magpapadala ka sa kasamaan, sa mulo ng demonyo sa'yo,
mapapahamak ka, kapatid. Sabi na maraming pera dito. Ito, maraming pera. Huwag ka maniwala dyan. May pera. Masaya ka dito. Sarap. Temporary lang yan. Hinuhulog ka lang sa bitag na demonyo. Lagi natin tandaan ang sabi ng Diyos, mga anak, magsisi kayo. Magpapadala ako ng sakuna sa lugar nyo. Gusto ko lahat kayo maligtas. Kaya magsisi na tayo, mga kapatid. Ikaw at ako ay kailangan magsisi. Lagi natin tandaan, mga kapatid, God remind us. Repent on. Tandaan mo yan, kapatid.